Isang mapagpalang araw mga kapatid, purihin ang Diyos at kumusta ang bawat isa. And I hope that everyone is doing well. At tayo ngayon ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral sa ating mga lessons in this month of July. Napakaganda po ng ating tema this month of July. Our topic or our theme is entitled Faith That Endures. Napakahalaga po nito mga kapatid kasi yung pananampalatayang kayang mag-endure, hindi po siya accidental. Ito po'y pananampalatayang binuo, binilt, pinatibay, at nangangailangan din ng intentional choice. Hindi po ito nabuo sa pamamagitan ng convenience or sa pamamagitan ng emotion, kundi ito po'y nabuo sa pamamagitan ng steady commitment na ina-align natin yung ating puso at pagtitiwala sa Panginoon. If you can remember Apostle Peter, nung sila po'y nakasakay sa isang barko at sila'y hinampas ng napakalakas na hangin at nagpakita ang Panginoong Jesucristo doon sa kalagitnaan ng bagyo. At sabi ni Apostle Peter, Panginoon, kung talagang ikaw yan, palapitin niyo po ako sa inyo. Eventually, Apostle Peter walked on water. Kung naalala ninyo, siya po'y nakapaglakad sa tubig. Subalit, nung hinampas siya ng hangin, siya natakot at lumubog. Mabuti na lang at siya'y niligtas ng ating Panginoon. And as I reflect that story mga kapatid, meron namang faith si Peter. Di ba po? Kasi nakalakad siya sa tubig eh. But the problem is that faith na meron si Peter noong mga time na yon ay hindi yung faith that endures. Bakit? Kasi hinampas lang siya ng bagyo, hinampas lang siya ng malakas na hangin, bumagsak na kagad at lumubog siya sa tubig. Ang faith that endures mga kapatid, yung faith na kayang maglakad, kayang mag-sustain sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan. At alam niyo kung mauunawaan lang natin yung beauty nitong atin pong theme for this month of July, makukonsider natin yung mga pagsubok pala ay isang privilege na ibinibigay ng Panginoon sa atin. For us to strengthen our faith. Kagaya ng sinabi ng aklat ng Santiago chapter 1 verse 2 and 3. Basahin ko po sa inyo. Sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sa halip na malungkot, ang itinuturo ng Biblia ay magalak. Bakit? Dapat ninyong malaman na napatatatag ng ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Pinapatibay pala mga kapatid yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Paano ba naman natin ma-exercise yung ating faith kung wala namang mga challenges na kakaharapin? At sabi dito, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yun pala yung kailangan natin mga kapatid, no? Yung magpakatatag sa kabila ng pagsubok dahil ito pala yung pagpapatibay ng pananampalataya. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang, no? Okay po yung marami tayong natututunan patungkol sa salita ng Panginoon. But ang tanong doon, meron ba tayong testimony? Meron ba tayong Jesus story? No? At yung mga Jesus story na yun mga kapatid, na i-declare lang natin yung ginawa ng Panginoon pag tayo po ay nakalampas na dun sa mga pagsubok. At kailangan natin ng faith that endures para natin malampasan yung mga pagsubok na yun. Kaya yung atin pong recap lang po tayo, yung atin pong lesson in the first week of July, faith anchored onto Jesus. Yung week 2 natin ay enduring faith, purified and tested as God. Ang week 3 po natin ay build up your faith. And week 4 ay share your faith. And ngayong dito sa video exhortation na ito, ang akin pong ibabahagi sa inyo or ang atin pong sermon title ay build up your faith. No, i-build natin yung ating faith mga kapatid. And I don't know kung ilan ba sa inyo ay
merong mga katanungan, no, na nung after natin tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo, ganito na lang ba yung buhay? No. Natanggap ko na yung salvation, nagkaroon na. In fact, nung tinanggap ko si Jesus, iyak ako ng iyak. Grabe yung turning point na nangyari sa akin. But the question is, hanggang doon na lang ba yun, mga kapatid? No? Yung ating story about our faith, hanggang doon na lang ba sa pagtanggap sa ating Panginoon? No? And I believe hindi lamang doon, dahil our faith na yung ating ibinigay nung ating pong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo ay siya rin pananampalataya ang kailangan natin para gawin yung kanyang kalooban. No? At we need to build up that faith, mga kapatid. No? Kaya yun yung ating pag-uusapan ngayon. And sometimes, whatever the positions you have in the ministry, whether you are pastor, elder, associate pastor, you are deacon, you are servant, nasa music team ka, nasa transport, nasa cooking ministry, ano pa ba? Ikaw ay nasa ushering, no? Or ikaw ay bagong member. Let me tell you this. Tayo po ay merong malaking espasyo na kailangan nating palaguin yung ating pananampalataya. Di pa po tayo perfect. Malawak pa po yung space para mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Kahit na sinasabi pa natin na ikaw ay pastor, you need to build your faith. Sinasabi natin na matagal ka na sa gawain, but still you need to build your faith. Kaya yung mensahe na ito, mga kapatid, para sa atin lahat ito. No? Para sa akin, para sa iyo, at para sa bawat isa. Para maunawaan natin na yung faith pala natin kailangan nating i-build. And let me read you 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Sabi dito, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore, honor God with your bodies. Yun po yung sinasabi ko kanina. Pagkatapos nating tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, hanggang doon na lang ba yun? Okay na ba yun? No, meron tayong gagawin. In fact, itong body na meron tayo, kailangan nating i-honor yung ating Panginoon. But sometimes, mga kapatid, napapatanong tayo, Lord, tinanggap naman kita. Siguro 5 years ago, but Lord, bakit ganito yung buhay ko? Parang isang cycle siya. Parang cycle na paulit-ulit na lang, naging routinary yung aking ginagawa. At in fact, nakikita mo siguro yung sarili na hindi ka nag-grow. Or in fact, tinitingnan mo na merong mga bagay na gusto mong gawin sa pananampalataya, doon sa buhay ng isang mananampalataya, pero hindi mo magawa-gawa. No? Merong attitude or merong character problem na hindi mo mapagtagumpayan. Parang nandun ka sa cycle na yon. No? Sinabi mo pa nga na gusto mong bumait pero di ko magawa. No? Okay, kinanta mo pa siya ngayon. No? What I mean is, kung nakikita mo yung sarili mo na paikot-ikot ka na lang na gano'n, ibig sabihin merong cycle. At kagaya ng sinabi ko po kanina, yung buhay natin mananampalataya, after natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya tumigil doon. At kailangan nating i-build yung atin pong pananampalataya. At sa umagang ito, tutulungan tayo kung paano ito gagawin. If you are familiar with the famous donut shop, mga kapatid, yung Dunkin' Donut, dati ang kanila pong trademark or ang kanila pong label ay Dunkin' Donut. Subalit ngayon, ito po'y kanilang pinalitan. I forgot what year, but binago po ito. Sa halip na Dunkin' Donut, pinalitan po nila ito ng Dunkin'. Bakit? Para sila maka-ride on doon sa kanila pong category of business. If you can see doon sa mga competitors nila, hindi
hindi po donut lang yung binibenta. Kundi meron silang mga croissant, no? Meron silang ibang mga bread. At hindi lang coffee yung kanilang siniserve, but various beverages. So for them to remove that thinking na pag inisip mo kasi Dunkin Donut, doon pa lang sa salitang donut, parang sobrang tamis na. At maaring yung mga customer ay hindi pupunta doon, lalo na yung mga health conscious. So tinanggal nila yung Dunkin, tinanggal nila yung donut, pinalitan na lang nila ng Dunkin. Nagbago sila ng strategy para maka-ride on sila doon sa trend, no? Na meron na silang mga ibang bread, at the same time meron na rin silang ibang beverages, mga kapatid. So kung ang business owner ng Dunkin Donut nagpalit ng bagong strategy, pwede din kaya kung tayo'y nasa cycle, paulit-ulit na lang yung ating ginagawa sa ating spiritual life, maaari din kayang kailangan din nating tingnan ito, na baka kailangan ko ring magpalit ng bagong strategy for me to grow in my faith, for me to build up my faith. At yan po yung ating pag-uusapan sa video exhortation na ito, or sa video preaching na ito, mga kapatid, na for us to build our faith, we don't start with feelings. We start with good foundation. Dapat may mga magagandang foundation na ating i-imply or ating uumpisahan sa ating buhay. Dapat merong mga practices na i-incorporate tayo sa ating buhay, mga kapatid. If you are that person that wants to grow in your faith, you can write down in the comment below, I want to grow in my faith. Magandang declaration po ito na pagpapakilala na gusto nating lumago sa ating pananampalataya. Again, let me tell you this, kapatid, after mo tanggapin ang Panginoong si Kristo, hindi po tumigil doon yung ating buhay bilang follower ni Jesus. We need to do His will and we need to grow in our faith. Kaya if you're that person, you can write down in the comment section, sabihin mo, I want to grow in my faith, declaring that this message is for you. Okay, so merong mga practices na gusto ko pong ituro sa inyo. These are very simple practices, but kung atin pong i-apply ito sa ating buhay one step at a time, paunti-unti, I believe this will help us to build our faith and to grow our faith. First practice, mga kapatid, no, is to hear the word. Makinig sa salita ng Panginoon. Pakinggan ang salita ng Diyos. In Romans chapter 10 verse 17, sabi po dito, so faith comes from hearing through the word of Christ. Sa Tagalog, subalit ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Ito pala yung pinaka foundational lesson na kailangan nating matutunan, mga kapatid, when we talk about building faith, kasi yung faith pala ay nag-uumpisa sa pakikinig, no? Kaya sabi doon, subalit ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Ngayon ang tanong, mga kapatid, ano yung madalas nating pinapakinggan? Ano yung gusto mong panoorin at talagang nai-entice kang pakinggan, yung mga videos na yon, or sakali bang merong mga usapin patungkol sa partikular na mga sitwasyon o kaganapan? Ano ba yung mga bagay na gustong-gusto mong pakinggan? Kasi kung wala doon sa listahan mo ang salita ng Diyos, hindi ko po alam kung paano mo i-build yung iyong faith. Kaya ngayon pa lang, kung nakikita mo na wala doon sa listahan mo ang Word of God, ilagay mo na doon sa listahan. Isama mo na sa listahan yung Word of God if you want to build your faith, kapatid. No? At tanungin mo rin yung iyong sarili, Lord, saan ba yung appetite ko? When we talk about listening or pakikinig ng mga bagay na that I am interested with.
Kasi kung interesado ka sa balita, interesado ka sa mga katatawanan, interesado ka sa mga jokes, interesado ka sa mga palabas, interesado ka sa mga series, interesado ka sa mga telenovela, at wala doon ang salita ng Panginoon, don't expect na ikaw ay lalago sa pananampalataya. Kasi sinabi ng salita ng Panginoon, faith comes from hearing the Word of God. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya, self-check mga kapatid, ano ba yung ating madalas na pinapakinggan? Baka wala doon ang Word of God. Kasi kailangan talagang mapakinggan natin ang Word of God. Kagaya ni Mary, nung si Jesus ay pumunta doon sa bahay ni na Mary, talagang naupo si Mary at pinakinggan niya ang salita ni Jesus, no, sa Luke chapter 10 verse 39. Mary sat at the Lord's feet listening to what he said. Talagang intentional, pinaprioritize ni Mary na pakinggan yung mga sinasabi ni Jesus. So, we need also to prioritize, mga kapatid. If you want to grow in your faith, bigyan mo ng oras ang pakikinig ng salita ng Panginoon. At hindi mo lamang siya pinapakinggan, sinusuri mo rin siya, binabasa, no, mga kapatid. Just like the Bereans in Acts chapter 17 verse 11, sabi doon, pagkatapos silang mapangaralan ni Pablo, Acts 17:11, sabi dito, they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day. Pagkatapos nilang mapakinggan yung aral na kanilang narinig, talagang in-examine pa nila. Every day, hinanap nila sa scripture. So, kahit na napakinggan natin yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng halimbawa Bible study or preaching, basahin din natin. Tingnan din natin, i-examine din natin doon, mga kapatid. O nga, no, dito yun. Nakasulat yun dito. At the same time, mga kapatid, let us open our heart also to every word na ating napakinggan mula sa Panginoon. Hindi lamang siya pumasok dito at lumabas sa kabila. Kung di nung pumasok dito, inayaan natin siyang magstay dito sa ating mga puso. Acts chapter 16 verse 14, nung si Pablo ay bumisita doon sa Macedonia, the first convert in Europe, no, si Lydia. Acts 16:14, the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Talagang binuksan niya yung kanyang puso, mga kapatid, ni Lydia, nung napakinggan niya ang aral ng Panginoon. So, nag-uumpisa pala siya sa pakikinig. Pagkatapos nating mapakinggan ang salita ng Panginoon, mga kapatid, huwag nating palampasin dito sa kabila. Patayaan natin na manahan dito sa ating mga puso. At gusto ko pong maunawaan ninyo, no? Dito po minsan may mga incorrect responses tayo when we listen to the Word of God. Anong ibig ko sabihin? Kung tayo po ay makikinig ng music, lalo na pag yung music na tinutugtog ay alam natin, yung tamang respond ng isang tao ay kumanta at sabayan yung music, yung kanta. Di ba po? Halimbawa, goodness of God. Pag may kumanta ng goodness of God at alam mo, ang ginagawa ng tao, habang nakikinig, sinasabayan na ng pagkanta. Okay. So, yun yung tamang respond. No? Kumakanta ka rin. Pag tayo po ay nasa mesa at kumakain, hindi ka po naglalaro ng cellphone. Yun po yung maling respond. O hindi ka nagbabasa ng libro. Ang tamang respond pag tayo po ay kumakain sa mesa, focus po tayo sa pagkain at ini-enjoy natin yung food. Di ba po? And we Filipinos, we love eating. Alam natin yon. In fact, ina-appreciate natin ang bawat ulam na atin pong kinakain. No, yun yung tamang respond pag tayo nasa lamesa at kumakain. Pag tayo po'y nanonood ng movie, mga kapatid, yung tamang respond,
ay panoorin at i-enjoy kung ano yung mensaheng ibinibigay ng movie. Sometimes na ano tayo, na didistract tayo dun sa ating mga katabi pag meron tayong pinapanood na movie noon, no, na habang nanonood tayo ng movie, yung nangyayari doon kinikwento din ng ating katabi, no? Kaya sinasabihan natin, tumahimik ka nga, manood na lang tayo. Po, pag may mga nagsusuntukan doon or merong mga nangyari kaganapan doon sa pinapanood natin, kinikwento din yung katabi natin, ganun din yung nangyari sa akin, kaparehong niyan. Po, hindi ka na nakakapag-concentrate sa kapapanood, no? Kasi yung ginagawa ng ating katabi, hindi siya tamang response. So ang tamang response pag nanonood tayo ng movie, hinihimay natin kung ano yung nangyari. Talagang ina-analyze natin dun sa ating napanood at ating napakinggan. Ayan. Bakit ko po sinasabi ito, mga kapatid? Kasi every time na merong Bible study, merong morning devotion, merong preaching, whether it is online or physical, yung tamang respond mo, yung tamang respond ko, or yung tamang respond ng bawat Kristiyano pag may pastor na nagpipreach, pag may Bible study leader na nagtuturo, yung tamang respond ay makinig. Pakinggan yung mensaheng itinuturo. Ang nakakalungkot lang, habang may nagpipreach, meron ding nagkukwentuhan sa likod. Di ba po? No? Habang may nagba-Bible study, meron ding nag-i-scroll ng cellphone. Di ba po? Habang nagmo-morning devotion, yung iba nagluluto. Yung iba naman wala sa focus. No? Kaya hindi napapakinggan ng maayos yung salita ng Panginoon. Di ba po? Kaya gusto ko lang pong linawin sa bawat isa yung tamang respond pag meron pong nagtuturo ng salita ng Panginoon ay pakikinggan natin ito. Yun po yung tamang respond. Ngayon, kung hindi ka kung merong mga kapatid or merong mga nagdi-distract sa atin, yung ating mga katabi, no? Kaya nga sa Alcard, hindi po natin inaalaw na may mga nagluluto, no? Hindi natin inaalaw na may nagtitimpla ng kape habang may nagpipreaching, kasi ang tamang tugon ay pakinggan ang salita ng Panginoon, hindi yung ating comfort, hindi yung ating mga business, no, mga kapatid. Bakit mahalaga ito? Kasi sabi ng Matthew chapter 13 verse 19, ito po'y talinghaga patungkol sa paghahasik ng salita ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe, napakinggan naman niya, somehow, tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan, dumarating ang masama, or dumating ang demonyo, dumating ang kaaway, dumating si Satan, at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Christians, no? Mind you, yun palang distractions na nangyayari pag may nagpipreach, pag may nag-Bible study, pag may nagbibigay ng Word of God, mga kapatid. Pwede kaya na yung mga nagdi-distract sa atin, yun din yung tool ni Satan para matanggal yung mensaheng ating napakinggan? Kaya kung ikaw yung ginagamit ni Satan to distract others, mga kapatid, mag-isip-isip ka. Kaya instead of causing distraction, dapat makinig. Kasi yung pakikinig, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. So that's the first one. Second, ang unang practice, mga kapatid, na kailangan nating i-incorporate sa ating buhay ay talagang pakinggan intentionally ang salita ng Diyos at inuunawa. Pangalawa, obey the Word of God. Hindi lamang natin ito pinapakinggan, but atin din po itong ginagawa. Yan. Sa buong mundo, mga kapatid, napakarami pong religion. And we share in this word or this title, God, no? God. Iisa yung ating patukoy sa katagang God or God. Pag sinabi natin na God ng mga Muslim, God pa rin naman yung tawag nila. Yung Buddhism, God pa rin yung kanilang tawag, no? Ano pang ibang faith?
Yung Hindu, God pa rin yung kanilang tawag. No, we Christians, we call our God, God din siya. No, mga kapatid. Ngayon, paano natin nalalaman ngayon kung sino bang Diyos na talagang totoo at tunay? No? Pareho naman God yung kanilang tawag. No? Yun bang Hindu, yun bang Islam, yun bang Buddhist, or yun bang Christians or any other God? Kasi God naman yung kanilang tawag. Alam nyo mga kapatid, paano malalaman kung yung Diyos na ating sinasamba ay yun yung Diyos ng mga Kristiyano, ng Islam, or ng Hindu, or ng Buddhist? It is through our action. Kung yung action mo ay maglalagay ka ng bomba sa iyong katawan at papasabugin mo yung iyong sarili dun sa gitna ng maraming tao, sigurado ako hindi yun yung God ng Biblia. Kung ang gagawin mo ay lumuhod sa ribulto, sa estatwa, or kay Buddha, at pinagsisilbihan yung ribulto na yon, sigurado ako hindi yun yung God ng Biblia. At kung yung action mo naman, yung sinasamba mo at kinikilala mong God through your action ay yung mga hayop, no? Cow, or yung in fact yung rats, no? Yung mga daga, sigurado ako mga kapatid na hindi yun yung God ng Biblia. Nakikita kasi natin through the action of this particular person kung sino yung God na kanyang sinasamba. Kaya kung sinasabi natin na yung ating God ay yung God ng Bible, nakikita ito sa ating mga action. Nakikita ito sa ating works. Kung paano tayo kumikilos. Kasi yung God of the Bible, mga kapatid, is commanding us. Or there are certain commands na ibinibigay sa atin ng mga Kristiyano. No? Sabi ng Panginoon, love one another. So pag loving yung isang tao, ibig sabihin ay ang Diyos nito ay Diyos ng Biblia. Kristiyano to. Pag ang isang tao ay forgiving, ay Kristiyano to kasi napakabilis niyang magpatawad. Hindi niya pinapatagal yung problema or yung conflict. At in fact, yung tao na ito ay talagang nag-i-initiate na magkaroon ng kapayapaan kasi tinawag tayo bilang peacemaker. Nakikita through our action kung sino yung God natin, mga kapatid. Pero yung sabi ko nga kanina, kakabitan mo ng bomba yung katawan mo at pasasabugin, baka hindi, for sure, hindi lang baka, hindi talaga yun yung God ng Bible. No? Kasi ang panawagan sa atin is to do good works. And we need to obey. If you want to grow in your faith and you want to build up your faith, mga kapatid, put it into action. Ephesians chapter 2 verse 10, sabi dito, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yun pala yung panawagan sa atin, mga kapatid, paggawa ng mabuti. Kaya pag nakikita sa action natin na gumagawa tayo ng mabuti, ibig sabihin yung Diyos na sinusunod natin ay ang Diyos ng Biblia. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Before the foundation of the world, mga kapatid, ito na yung ibinigay ng Diyos sa atin na layunin, to do good works. Nagre-reflect kasi sa ating mga gawa kung sino yung Diyos na ating sinasamba. In fact, no, bilang mga Kristiyano, ilan bang asawa dapat ng isang Kristiyano? Di ba po isa lang? No? At hindi apat. Kasi pag apat, hindi yung God ng Bible yung sinusunod. Yan. Yun po yung nais ko pong i-emphasize, mga kapatid, na if you are obeying the Word of God, nakikita ito sa ating mga aksyon. At bilang mga Kristiyano, mga kapatid, hindi lamang po pananampalataya. Hindi sapat na, okay, may faith ako. Sapat na siguro to. Gusto ko pong i-remind kayo sa sinabi ng salita ng Diyos sa James chapter 19 verse 20. Sabi dito,
Sumasampalataya ka na iisa, ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. Ako, meron akong faith. Oh. Okay na siguro to kasi meron naman akong faith kay Jesus. Naaalala ko naman siya. At di ko naman siya nakakalimutan. Okay na siguro to. Mga kapatid, ang demonyo din, meron ding faith. In fact, ang sabi dito, sila'y nanginginig pa. Oh. Ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Excuse me. Yung pananampalataya pala mga kapatid, kailangan talagang merong kaakibat na gawa. At yung gawa ay nagre-reflect ito sa kung sinong Diyos yung ating pinapanampalatayanan. If you're a Christian, kapatid, be loving. If you're a Christian, be forgiving. Be compassionate. If you're a Christian, share Jesus. If you're a Christian, mga kapatid, be tender-hearted. If you're a Christian, dapat nakikita si Christ sa atin. And that is how we obey His word. Siguro kung ikaw ay Kristiyano doon sa inyong trabaho at natatangi at bukod tanging Kristiyano ka doon, dapat ikaw yung pinakauna nag-i-express ng love. Dapat ikaw yung peacemaker sa loob ng inyong trabaho. Kung doon sa pamilya ninyo, ikaw ang bukod tanging Kristiyano, dapat ikaw yung nagre-represent sa karakter ng isang Kristiyano. And that is how we obey the Word of God. And ganun din kapamaraanan mga kapatid, paunti-unti nating binibuild up yung ating faith. No? At sabi nga ng Santiago chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Yung principle pala na ating batayan sa ating pamumuhay ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Galit tayo mga kapatid pag tayo'y nadaya. Subalit, kung hindi pala natin ginagawa yung ating napapakinggan, dinadaya natin yung ating sarili. Kaya kung ano ba yung mensahe namin last week? Okay, yun yung mensahe namin last week. I-apply ko nga ito sa aking buhay. Ganun dapat, no, mga kapatid. Titingnan natin dapat yung ating sarili. Paano kaya may apply itong mensahe ng aking napakinggan? Sinabi ng Bible study namin na ganito, maging maibigin. Paano ko kaya ito may apply? Sinabi ng Bible study namin na maging giver. Paano ko kaya ito may apply? And that is how we incorporate the Word of God in our life through action, mga kapatid. And if you want to build your faith, apply it through action. I-apply mo sa iyong buhay. Pangatlo, ulitin ko lang, recap. First, we need to hear the Word. No? Pakinggan, makinig ng salita ng Diyos. Hindi lamang yung kung anong pinapakinggan natin, mga kapatid. Pangalawa, we need to obey the Word. At pangatlo, mga kapatid, we need to walk with faith-filled people. Lumakad tayo kasama yung mga taong kilala natin na sila din ay mga matitibay at malalakas sa pananampalataya. By the way, without the Holy Spirit, mga kapatid, mahihirapan po tayong maging matibay. Sa biyaya at habag ng Panginoon at sa tulong ng Holy Spirit, yung nakikita po ninyong mga matitibay sa pananampalataya, sila po'y nasusustain because they abide with the guidance of the Holy Spirit. At as we walk with faith-filled people, matututunan po natin ito. May mga kataga na nababasa tayo na sinasabi ng ilang mga quotes. Sabi ng nabasa ko, if you want to be rich, follow what the rich people are doing. Di ba po? Kung gusto mong maging mayaman, gayahin mo yung ginagawa ng mga mayayaman. Ano bang ginagawa nila?
no? Hindi sila gumagastos ng higit pa sa kanilang income na kinikita. Meron silang tamang pagdi-divide ng kanila pong mga assets. No? Tayo, alam ba natin yun, yung assets and liability ng mga kapatid. Ang pagkakaalam ko lang, magtatrabaho sa sahod eh. Di ba po? Ganon din ba kayo, mga kapatid? No? Kaya sabi nga, pag gusto mong yumaman, gayahin mo rin yung ginagawa ng mga taong mayayaman. No? Sa pagkakape na nga lang, mga kapatid, pag tayo po'y umiinom ng kape, no? Yung kapeng iniinom natin, parang isang ganun lang, no? Ubos na kagad. Pero yung mga mayayaman, pag umiinom po sila ng kape, halimbawa doon sa Starbucks, inaabot ng oras yung kanilang kape bago maubos, di ba? No? Ibig sabihin, ganun pala yung mga sosyal, no? May mga ginagawa silang mga bagay na hindi kadalasan ginagawa. I will consider myself, hindi naman po ako mayaman, kapareho natin, no? Meron silang ginagawa na hindi natin ginagawa, kaya sila ay na-reach nila yung ganung klase ng buhay. At ganun din, mga kapatid, if you want to grow with your faith, or if you want to build up your faith, lumakad ka kasama yung mga faith-filled people. Yung madalas na sinasabi yung salita ng Panginoon, madalas na binibigay na advice ay biblical, madalas na niyayaya ka hindi lamang dun sa kainan, but niyayaya ka dun sa Bible study. Yun yung samahan mong mga tao. Niyayaya ka sa church, no, pina-follow up ka, yun yung samahan mo, no? Kasi pag darating yung panahon, mga kapatid, na kailangan mo ang Panginoon, those people can help you. Those people, kapatid, can give you a godly advice na matutulungan kang mas mapalapit sa Panginoon. Just like what the paralytics four friends, no, na sinabi doon sa Mark chapter 2 verse 3 to 5, no? Talagang dinala nila yung kanilang kaibigan doon kay Jesus. Maghanap ka rin ng tao at kaibiganin mo. Maging malapit ka doon sa tao na dadalhin ka kay Jesus. Si Paul, no? Meron siyang Timothy, kaya si Timothy, no, talagang malapit sila sa isa't isa, at si Timothy ay na-build up yung kanyang faith kasi merong Paul na sumusunod sa kanya or ginagabayan siya, mga kapatid. Doon sa early churches in the book of Acts chapter 2 42 to 47, no, palagi silang nag-fellowship, palagi silang nagwo-worship, and they encourage and strengthen everyone's faith. Pinapalakas nila ang bawat isa. Ganon din, mga kapatid, suriin natin kung sino yung ating sinasamahan. Kasi kung ang sinasamahan mo hindi Christians, no, halimbawa yung sinasamahan mo yung mga reklamador sa kumpanya, later on magiging reklamador ka na rin. Yung sinasamahan mo yung palaging nagmumura, later on, mga kapatid, hindi ako magtataka kung mapapakinggan ko na nagmumura ka na rin. Kung sasamahan mo yung mga nagsusugal na kasama mo sa accommodation, hindi ako magtataka kung mababalitaan ko na mangungutang ka dahil kailangan mong may pansugal. Kaya piliin mo kung sino yung sasamahan mo. If you want to build up your faith, siguro maganda samahan mo mga pastor, mga elder, mga Bible study leaders. Kasi ang pag-uusapan nila pag nagsasama-sama patungkol sa pananampalataya, patungkol sa Biblia. And I can recognize those matured individual na ang kanila pong sila po'y founded sa kanilang pananampalataya. Pag nasakay po sila sa sasakyan, yung kanilang mga ino-open up patungkol sa Biblia. Pero yung mga mababa pa sa pananampalataya, mga kapatid, yung pinag-uusapan buhay ng may buhay, no? Kaya may advice for you. Surround your people with faith-filled individual, no? Yung mga pastor na tutulungan ka doon sa iyong pananampalataya. Iko-correct ka kung meron mang pagkakamali. And that is the purpose of the church, mga kapatid. Kaya may pastor, no? Kaya kung ikaw, meron kang pastor,
hayaan mo yung pastor mo yung gagabay sa'yo. Kasi ako naniniwala na pag ang pastor na tinawag ng Panginoon, ng kanyang layunin ay dalhin sa paglago espiritual ang bawat member, sasabihin niya kung anong nakikita niyang makakatulong sa iyong paglago. Minsan masakit, minsan encouraging, no? But ito po'y makakatulong sa atin, mga kapatid, na lumago sa ating buhay spiritual. Kaya surround your self or walk with faith-filled people. Sabi nga ng Proverbs chapter 13 verse 20, he who walks with the wise become wise. Yung lumalakad kasama yung mga matatalino, sila'y nagiging matatalino. Proverbs 13 verse 20. Yan. Ulitin ko po, mga kapatid, ano yung mga exercises or mga practices na magandang i-incorporate natin sa ating buhay for us to build up our faith, mga kapatid. First, we need to hear the word. Isama na natin ito sa ating routine or sa ating buhay, mga kapatid. Sa ating lifestyle, mga kapatid, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Mag-play ka lang ng YouTube dyan. Marami pong mga preaching, marami pong mga Bible audio. Pakinggan mo. No? At kung may mga nagsisend ng link, yan, click mo kagad yung link. At kung ikaw naman ay nanonood ng video na ito and you are blessed, send mo rin ito sa iba, mga kapatid. Or i-share mo itong video na ito. No, so first, here, if you want to build your faith, mga kapatid, makinig ka ng salita ng Diyos at hindi mo lang siya pinapakinggan. Second, you need to obey the word. And third, mga kapatid, walk with faith-filled people. No? Lumakad ka kasama yung mga tao na meron ding mga matibay na sa pananampalataya, we can say. At yun lamang po. And I hope na ang bawat isa ay mapagpala sa mensaheng ito. At maumpisahan po ninyo, mga kapatid, yung 3 practices na ma-incorporate po ninyo sa inyo pong buhay. Maraming salamat at mapagpalang araw sa bawat isa. God bless you all.